Ang mataas na building ng Valdemar Holdings ay napupuno ng tunog ng marahang violin music. Sa gabi na yon, tanawang nagniningning ng mga ilaw ng buong syudad ng Makati mula sa dambuhalang glass wall. Sa gitna ng silid ay nakatayo si Davian Valdemar, ang tinaguriang agila ng business world. Ang kanyang tindig ay matikas. Suot ang isang custom-made Armani suit at may hawak na 2 baso ng mamahaling alak. Mula sa kanyang likuran, 2 malalambot na braso ang yumakap sa kanyang bewang. Si Chloe. Isinandal ng babae ang kanyang muka sa malapad na likod ni Davian habang humihinga ng malalim. Sana, pwedeng ihinto ang oras, Davian. Bulong ni Chloe. Ang boses nito ay puno ng lambing na tila ba hinding-hindi magbabago. Ayokong matapos ng gabing to. Pagod na ako sa mga kamera, sa mga reporter. Gusto ko na lang na ganito tayo. Humarap si Davian sa kanya. May sumilay na bihirang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na para kay Chloe lang nakalaan. Inabot niya ang isang baso ng wine dito at hinawakan ng baba ng fiancé. 2 buwan na lang, Chloe. Magiging asawa mo na ako. Hindi mo na kailangang hilingin na huminto ang oras dahil magiging akin ang buong oras mo. Uminom ng kaunti si Chloe. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig sa mukha ni Davian. Inilapag niya ang baso at hinawakan na magkabilang pisngi ng lalaki. Pangako mo yan, ha? Kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwan. Kahit mawala ang kumpanya, kahit maghirap tayo, ako lang. Natawa ng mahina si Davian. Hinawakan niya ang kamay ni Chloe na nasa kanyang pisngi at hinalikan ito ng marahan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hinding-hindi kita iiwan, Chloe. Ang yaman ko, ang kapangyarihan ko, lahat ng ito binuo ko para sa'yo. Kung mawala man ang lahat ng pera ko bukas, sisiguraduhin kong ikaw ang pinakahuling bagay na mawawala sa akin. I love you, Davian, so much. Wika ni Chloe, sabay lapat ng isang matamis at matagal na halik sa mga labi ni Davian. Habang naglalambingan ng dalawa, dahan-dahang kumatok si Leonora sa may pintuan ng malawak na kusina. May hawak siyang tray na naglalaman ng paboritong pika-pika ni Davian. Suot ang kanyang simpleng uniforme, hindi maitatago ang angking ganda ni Leonora. May maamong muka, mapungay na mga mata, at bagsak na itim na buhok na madalas mapansin ng mga bisita ng mansyon. Sir Davian, Ma'am Chloe, baka po gusto niyong tikman ng bagong gawang truffle canapes. Magalang na wika ni Leonora. Ang kanyang boses ay malambot ngunit may kumpiyansa. Nilingon siya ni Davian at agad nang umiti. Bagay na agad nagpataas ng kilay ni Chloe. Salamat, Leonora. Sabi ko naman sa'yo hindi mo na kailangang mag-overtime para lang ipaghanda ko ng merienda. Ayos lang po, Sir Davian. Alam ko pong paborito ninyo to pagkatapos ng mahabang araw sa opisina. Sagot ni Leonora. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na direkta lang kay Davian. Tumingin si Chloe kay Leonora. Nawala ang lahat ng tamis sa mukha ng fiancé ni Davian at napalitan ito ng matinding pagkadiri at selos. Leonora, pwedeng iwan mo na ang tray na yan at lumayas ka na sa harap namin. Nakikita mo namang nag-uusap kaming dalawa, hindi ba? Kung makasingit ka, kala mo kung sino ka. Natigilan si Leonora. Dahan-dahang ibinaba ang tray sa gilid ng mesa. Pasensya na po, Ma'am Chloe. Chloe, dinalahan lang tayo ng pagkain ng tao. Saway ni Davian sa fiancé sa mahinahong tono. Tumingin muli si Davian kay Leonora. Salamat muli, Leonora. Pwede ka nang magpahinga. Salamat po, Sir Davian. Mag-ingat po kayo kung lalabas kayo mamaya. Makahulog ang bili ni Leonora. Bago siya tumalikod, sumuliyap siya kay Davian nang may totoong pag-aalala. May kakaiba siyang pakiramdam sa gabing yun at mas lalo siyang kinakabahan tuwing nakikita ang plastic ng ngiti ni Chloe. Nang makalabas si Leonora, padabog na humalukip-kip si Chloe. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na sibakin mo ng babaeng yan, Davian? Masyadong mapangahas sa mga titig sa'yo. At ikaw naman, panay ang ngiti mo sa kanya. Kasambahay mo lang siya, pero kung tratuhin mo akala mo espesyal. Ano ka ba naman, Chloe? Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. At napakatapat ng pamilya niya sa pamilya ko. Walang ibig sabihin yun. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan.
Sinisigurado ko lang, ayoko may umaaligid sa lalaking akin lang. Tumingin si Davian sa kanyang mamahaling Rolex. 9:00 na ng gabi. Kailangan niyang umalis para sa isang biglaang emergency meeting sa planta ng Valdemore Holdings sa Tanay Rizal. Kailangan ko nang umalis, Chloe. Marahang pakiusap ni Davian habang inaayos ang kanyang coat. Nagkaproblema sa supply chain sa Tanay. Kailangan kong pirmahan ng clearance bago mag-alas 11. Kung hindi, maaantala ang shipment natin papuntang Singapore. Ngayon pa? Gabi na, Davian, at uulan pa yata sa Marilaki Highway. Papanganib ang daan doon kapag madilim na. Huwag kang mag-alala, aking Reyna. Mabilis ang kotse ko at kabisado ko ang daan. Bago magmadaling araw, babalik ako rito para yakapin ka ulit. Hihintayin kita, ah. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, Davian. Kung may mangyaring masama sa'yo, hindi ko alam kung paano mabubuhay. Sa may dulo ng koridor, bago makapasok sa elevator si Davian, nakatayo roon si Leonora. Palihim siyang lumapit sa kanyang amo habang hindi nakatingin si Chloe. Sir Davian, kung maaari po sana, ipagpabukas niyo na ang biyahe. Masama po ang kutob ko sa panahon ngayon. Napakadilim ng langit at nakita ko po si Ma'am Chloe na may kausap sa telepono kanina sa balkonahe. Tila may binabanggit na plano tungkol sa biyahe ninyo. Kumunot ang noo ni Davian, ngunit binaliwala niya ito at tinapik ang balikat ng magandang kasambahay. Leonora, nag-overthink ka lang siguro dahil sa selos ni Chloe sa'yo. Huwag ka mag-alala, sanay ako sa panggabing biyahe. Bantayan mo na lang ang mansyon. Opo, sir. Sagot ni Leonora. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa elevator habang ito ay sumasara. Punong-puno ng takot. Sinalubong si Davian ng malakas na hangin at unang patak ng ulan. Pagbaba niya sa parking lot, sumakay siya sa kanyang sports car. Habang binubuhay ang makina, tiningnan niya ang litrato ni Chloe sa kanyang dashboard. Ngumiti siya at pinasibat ang sasakyan patungo sa madilim na kalsada ng Marilaki. Isang oras ang lumipas, ang mahinang ulan ay naging isang napakalakas na bagyo. Ang kalsada sa kabundukan nababalutan ng makapal na fog. Hawak ni Davian ang manibela ng mahigpit. Sinusubukang silipin ang daan. Biglang pumasok ang isang matarik na kurbada. Tinapakan ni Davian ang preno para magbawas ng bilis. Walang nangyari. Ang preno ay lumubog ng buo nang walang kahit anong kapit. Anong mangyayari? Bulong ni Davian. Mabilis niyang kinabig ang manibela habang paulit-ulit na tinatapakan ng preno. Ngunit parang pinutol ang linya. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis pababa sa madulas na kalsada. Mula sa madilim na gilid ng daan, isang malaking truck ang biglang sumulpot. Walang ilaw. Hinarangan ng buong lane ni Davian. Napasigaw si Davian. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi kabigin ng manibela pa kanan patungo sa gilid ng bangin. Ang kotse ay sumalpok sa mahinang guardrail. Lumipad sa ere at gumulong ng ilang beses pababa sa madilim at mabatong bangin. Ang huling narinig ni Davian ay ang tunog ng nayuping bakal, ang sarili niyang hininga at ang pangalan ni Chloe na kanyang binigkas bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang kamay na dugo ang nakahawak sa manibela. Tunog ng sunod-sunod at nakakatulig na beep ng machine. Yan ang unang gumising sa natutulog na malay ni Davian. Napakabigat ng kanyang mga talukap. Pakiramdam niya, may malaking bato na nakadagan sa buong katawan niya. Nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, sumalubong sa kanya ang nakakasilaw na puting ilaw ng ICU. Sir Davian? Isang nangangatal na boses ang unang tumawag sa kanyang pangalan. Pilit na nilingon ni Davian ang pinagmula ng boses. Hindi si Chloe ang nakita niya, si Leonora. Nakasuot pa rin ito ng kanyang uniforme mula kagabi. Magulo ang buhok at mamula-mula ang mga mata sa magdamag na pag-iyak. Hawak-hawak nito ang kanyang malamig na kanang kamay. Mahigpit na tila ba natatakot na kapag binitiwan niya ito, tuluyan nang mawawala ang kanyang amo. Sir Davian, salamat sa Diyos, gising na kayo. Hikbi ni Leonora habang mabilis na pinupunasan ng mga luhang pumatak sa gilid ng higaan ni Davian. Huwag po kayong gumalaw ng bigla, tatawagin ko lang ang doktor. Leonora, paos at halos hangin lang ang lumalabas sa bibig ni Davian.
Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Si Chloe. Bago pa makasagot si Leonora, bumukas ng marahas ang pinto ng ICU. Pumasok si Chloe, ngunit walang bakas ng luha o puyat sa mukha nito. Naka-make up ito ng maayos, suot ang isang mamahaling suot na tila galing lang sa isang business meeting. Sa likod niya, pumasok din ang attending physician na si Dr. Mark. Nang makita ni Chloe na hawak ni Leonora ang kamay ni Davien, mabilis siyang lumapit at marahas na tinabig ang kamay ng kasambahay. Umalis ka nga riyan, Leonora. Ang lakas ng loob mong hawakan ng fiancé ko Asik ni Chloe. Ang boses ay puno ng puot at walang kahit anong emosyon para sa naghihingalong lalaki sa kama. Mag-asikaso ka sa labas. Maraming reporters ang nagtatanong. Huwag kang magpapakita sa kanila na ganyan ang itsura mo. Mukha kang basahan. Hindi sumagot si Leonora. Tumingin muna siya kay Davien ng may malalim na pag-aalala bago marahang yumuko at lumabas na ng silid. Lumapit si Chloe sa gilid ng kama ni Davien. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang dibdib, ngunit hindi niya hinawakan ng kamay ng lalaki. Parang may dumi siyang iniiwasan. Mabuti naman at gising ka na, Davien. Alam mo ba kung gaano kalaking gulo ang idinulot mo? Bumagsak ang share ng Valdemar Holdings ng 15% kaninang alas 8 ng umaga. Dahil sa balitang na aksidente ka, ang daming investors ang nagpanik. Kumunot ang noo ni Davien sa ilalim ng kanyang oxygen mask. Inasahan niyang tatanungin siya nito kung masakit ba ang katawan niya o kung kamusta ang lagay niya. Ngunit pera at kumpanya agad ang lumabas sa bibig ng babaeng pinangarap niyang pakasalan. Chloe, ang binti ko. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa sa ilalim ng makapal na kumot. Walang nangyari. Kahit anong utos ng kanyang utak, parang pinutol ang koneksyon mula sa kanyang baywang pababa. Wala siyang maramdaman kahit ang lamig ng aircon sa silid hindi umaabot sa kanyang mga binti. Doktor, bakit? Bakit hindi ko maramdaman ang ibaba ng katawan ko? Tanong ni Davien. Lumalaki ang mga mata sa umuusbong na takot. Huminga ng malalim si Dr. Mark na hawak ang kanyang clipboard. Mr. Valdemar, ang sasakyan ninyo ay gumulong sa bangin. Swerte kayong nabuhay kayo dahil sa airbag, ngunit ang impact nagdulot ng malubhang pinsala sa inyong spinal cord. Anong ibig sabihin yan, Mark? Sa ngayon, Mr. Valdemar, paralysis. I'm sorry pero lumpo ka na. Diretsong sagot ni Dr. Mark. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang medikal na paliwanag, sumabat si Chloe. Lumpo? Ulit ni Chloe. May kasamang maikling tawa na tila ba hindi makapaniwala. Ibig sabihin, hindi ka na makakalakad muli habang buhay ka nang nakaupo sa gulong? Chloe, pakiusap. Pagpapagamot ako sa Amerika. May pera ako. May kakayanan tayo. Pera mo? Putol ni Chloe. Dahan-dahang humalukip-kip habang nakatitig sa mukha ni Davien. Ang lambing na ipinakita niya kagabi sa penthouse, tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang mapang-aping reyna. Davien, gising! Ang board of directors hindi papayag na ang mamuno sa Valdemar Holdings ay isang lalaking hindi man lang makapunta sa banyo ng mag-isa. At ang mga ari-arian mo, nakalimutan mo na bang bago ka umalis kagabi? May pinirmahan kang power of attorney sa akin para sa mga personal mong account sakaling may mangyari sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Davien. Naalala niya, ilang linggo na ang nakalilipas. Dinalhan siya ni Chloe ng mga dokumento para sa paghahanda sa kanilang kasal. Kabilang ang paglilipat ng ilang pamamahala ng ari-arian para raw mas madali ang transaksyon. Chloe, pinagkatiwalaan kita. At yun ang pinakamalaking katangahan mo, Davien Valdemar. Lumapit pa siya ng kaunti at bumulong sa tenga ni Davien para hindi marinig ng doktor na abala sa pag-ayos ng dextrose. Salamat sa aksidenteng to. Dahil kung hindi ka nalumpo, matatagalan pa ako bago makuha ang lahat ng sayo. Ngayon, wala ka ng silbi. Hindi kita pwedeng iharap sa publiko na kasama ko. Isang CEO na naka-wheelchair? Nakakahiya. Lumayas ka. Pabulong, ngunit may matinding galit na sabi ni Davien. Ang kanyang puso sa heart monitor, biglang bumilis ang tibok. Aalis talaga ako, Davien. Huwag kang mag-alala. Nakangising sagot ni Chloe, sabay ayos ng kanyang mamahaling bag.
ihahanda ko ng papeles para sa paglipat mo sa lumang mansyon sa labas ng syudad. Doon ka nararapat at ang kasal natin sa susunod na buwan, itutuloy ko pa rin. Pero wag kang aasa na ikaw ang sasalubong sa akin sa altar. May mas karapat dapat na lalaking tatayo roon. Tumalikod si Chloe at naglakad palabas ng ICU nang walang kahit anong lumingon. Nang magsara ang pinto, pumasok muli si Lenora na may dalang baso ng tubig. Nakita niya ang mabilis na pagtaas ng heart rate ni Davien at ang mga luhang tuluyan ng umagos sa dugo ang muka ng kanyang amo. Sir Davien, huminahon po kayo pakiusap. Nag-aalalang lumapit si Lenora. Dahan-dahang hinaplos ang noo ni Davien para pakalmahin ito. Nandito po ako. Hindi ko po kayo iiwan, sir. Kahit anong mangyari, nandito ako. Tumingin si Davien sa maamong mukha ni Lenora. Doon niya napagtanto ang pagkakamali niya kagabi. Ang babaeng binaliwala niya ang may totoong malasakit at ang reynang inihanda niya ang buong mundo ay ang mismong ahas na bumasag sa kanyang buhay. Lenora, tulungan mo ko. Huwag mong ipapaalam sa kanila na mabubuhay ako. Tumingin si Lenora sa mga mata ng amo at nakita niyang apoy ng paghihiganti na nagsisimulang magbago sa isang madilim na plano. Opo, Sir Davien, kakampi niyo ko kahit anong mangyari. Lumipas ang 4 na linggo. 4 na linggong tila walang katapusang parusa para kay Evan Davien Valdemore. Ang kanyang katawan na dati puno ng lakas, dahan-dahang nasanay sa lamig at tigas ng wheelchair. Inilabas na siya sa hospital, ngunit hindi siya ibinalik sa kanyang marangyang bahay sa Makati. Sa halip, sa utos ni Chloe gamit ang huwad na power of attorney, ipinatapon si Davien sa lumang mansyon ng pamilya Valdemore sa labas ng syudad. Isang liblib na lugar na napapaligiran ng matatayog na tuyong puno at walang kapitbahay. Ang silid ni Davien ay nasa ibabang palapag. Isang lumang library na ginawang silid tulugan dahil hindi niya kayang umakyat ng hagdan. Amoy alikabok, lumang libro at kahoy ang buong silid. Sir Davien, dinalhan ko po kayo ng mainit na sabaw. Malambot na boses ni Lenora ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Lenora na may dalang tray. Sa nakalipas na 1 buwan, siya lang ang natatanging tao na hindi umalis sa tabi ni Davien. Ang lahat ng dating kaibigan, kasosyo sa negosyo at maging ang ibang katulong ay nag-alisan na matapos mabalita ang wala na itong kapangyarihan sa kumpanya. Si Lenora ang nagpapakain, nag-aayos ng higaan at palihim na nagpupunas sa katawan ni Davien kapag hindi niya kayang gumalaw. Inilapag ni Lenora ang tray sa maliit na mesa at lumuhod sa tapat ng wheelchair ni Davien. Inayos niya ang kumot na nakatakip sa mga binti ng amo. Kailangan niyo pong kumain, sir. Huwag niyong gutumin ang sarili niyo. Kailangan nating magpalakas. Tumingin si Davien sa kanya. Ang mga mata nito ay may malalim na itim na bilog dahil sa puyat at isipin. Lenora, bakit ka pa nandito? Wala na akong pera. Wala akong ipapasweldo sa'yo. Ang lahat ng accounts ko, tuluyan ng nilak ni Chloe. Bakit hindi ka nalang umalis at maghanap ng ibang trabaho? Maganda ka, masipag. Hindi mo kailangan magtiis sa isang katulad kong basang sisiw. Bumiti ng bahagya si Lenora. Bagamat may lungkot sa kanyang mga mata, hinawakan niya ang kamay ni Davien. Sir Davien, noong namatay po ang magulang ko, ang pamilya niyong nagpaaral at nag-aruga sa akin. Hindi ko kayo titingnan dahil sa pera ninyo. Nandito ako dahil tao kayo at alam kong hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kakampi niyo ko habang buhay. Napatitig si Davien sa tapat na mga mata ni Lenora. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang marahas na tunog ng gulong ng sasakyan sa labas ng mansyon. Kasunod ang malalakas na yabag ng mamahaling estilitos sa sahig na kahoy. Bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Pumasok si Chloe. Suot ang isang puting-puting cocktail dress na tila kumikinang sa karangyaan. May bitbit siyang isang makapal na katalog ng mga kasal. Kasunod niya ang 2 bodyguard na nakatayo sa may pinto. Tila ba sinisigurong walang gagawing masama ang isang lumpong lalaki. Nang makita ni Chloe si Lenora na nakaluhod sa tapat ni Davien, agad na sumilay ang pamilyar na pagkadiri sa kanyang muka. Aba,
narito pa palang magandang yaya. Nakataas ang kilay ni Chloe habang naglalakad. Akala ko ba napalayas na kita, Leonora? Anong ginagawa mo pa rito? Nakikipaglandian sa isang lalaking hindi man lang makatayo? Mabilis na tumayo si Leonora at humarang sa harap ni Davian. Ma'am Chloe, walang ginagawang masama sa Sir Davian at hindi ko siya iiwan dahil kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Lalo na't pinabayaan niyo siya. Aba't sumasagot ka na ngayon? Amba ni Chloe na sasampalin si Leonora. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay niya rito, isang malamig at mariing boses ang pumigil sa kanya. Chloe, subukan mong idapo ang kamay mo sa kanya at sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na to. Banta ni Davian. Kahit nakaupo sa wheelchair at mahina ang katawan, ang aura ng isang makapangyarihang CEO saglit na bumalik sa kanyang mga mata. Natigilan si Chloe. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay at tumawa na parang baliw. Pagsisisihan? Davian, tingnan mo nga ang sarili mo. Nakaupo ka sa isang sirang gulong. Mukha kang patay na pusa sa dumi ng silid na to. Tapos tinatakot mo ko? Anong gagawin mo? Ikakarir mo ang paggulong ng wheelchair mo para sagasaan ng paa ko? Anong kailangan mo rito, Chloe? Diretso't walang emosyong tanong ni Davian. Pinipilit na ikuyom ang kamay sa ilalim ng kumot para itago ang panginginig ng galit. Inihagis ni Chloe ang makapal na wedding catalog sa ibabaw ng tray ng pagkain ni Davian. Dahilan para matapon ng kaunting sabaw sa mesa. Nandito ako para ibigay sa iyo ang personal kong invitation. Isang buwan nang nakalipas mula nung aksidente mo. At gusto ko lang malaman mo, opisyal na naming itinakda ang kasal ni Lucas sa susunod na 3 buwan. Tumingin si Davian sa catalog. Ang nakasulat sa unahan ay The Royal Wedding of Lucas Santos and Chloe Mendoza. Sa susunod na 3 buwan? Pag-uulit ni Davian. Oo, at alam mo ba kung saan gaganapin? Sa Manila Cathedral, ang mismong simbahang pinangarap mo para sa atin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na habang nabubulok ka rito sa lumang mansyon na to, ako ay magiging pinakamayamang babae sa bansa dahil kay Lucas. Ang Valdemar Holdings at ang Santos Group, iisa na ngayon. Masaya ka ba sa ginagawa mo, Chloe? Ang yaman na mayroon ka ngayon, galing sa dugo at pawis ko. Ninakaw niyo ni Lucas. Ninakaw? Davian, negosyo to. Walang personalan. Ang may hina at walang silbi. Inaapakan. Ang malalakas at madiskarte. Umaangat. Noong nalumpo ka, doon ko napatunayan na hindi ka talaga para sa akin. Ang isang reyna ay para sa isang haring nakatayo. Hindi sa isang tuod na kailangang buhatin para lang makadumi. Humakbang si Leonora pasulong. Umiiyak sa galit. Napakawalang puso mo, Chloe. Minahal ka ni Sir Davian ng higit pa sa buhay niya. Paano mo nagagawang sabihin ng mga bagay na yan sa kanya? Manahimik ka, katulong. Singhal ni Chloe kay Leonora. Tumingin muli siya kay Davian. Ang kanyang mga matay puno ng panliliit. Huwag kang mag-alala, Davian. Dahil naging mabait ka naman sa akin noon, magpapadala ako ng champagne dito sa araw ng kasal ko. Pwede mong inumin yan habang pinapanood mo kami sa balita. Bagay sa'yo ang tira-tira. Lumapit si Chloe sa pinto. Ngunit bago lumabas, muli siyang lumingon. May matalim na ngiti. Oh, nga pala, ang mansyong to, ibibenta na rin ni Lucas pagkatapos ng kasal namin. Kaya sulitin mo ng 3 buwan mo rito. Pagkatapos nun, baka sa ilalim ng tulay ka napulutin ng magandang katulong mo. Sa isang malakas na bagsak ng pinto, umalis si Chloe kasama ang kanyang mga bodyguard. Naiwan ang silid sa mabigat na katahimikan. Lumapit si Leonora kay Davian. Pumatak ang mga luha nito sa sahig. Sir Davian, pasensya na po. Wala akong nagawa. Ngunit nang tumingala si Leonora para tingnan ang mukha ng kanyang amo, nagulat siya. Walang luha sa mga mata ni Davian. Ang mukha nito tila gawa sa bato. Matigas, malamig at may nakakatakot na ngiti sa labi. 3 buwan, Leonora. Binigyan niya ako ng eksaktong 3 buwan. Sir? Inalis ni Davian ang kumot na nakatakip sa kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang mga paa. Tawagan mo si Dr. Mark. Sabihin mo sa kanya, dalhin niya rito ang lahat ng neurostimulators at gamot mula sa Germany.
Simulan natin ang therapy ngayong gabi. Tumingin si Davian sa pinto kung saan lumabas si Chloe. Ang kanyang mga mata naglalagablab sa determinasyon. Gusto niyang makita ang isang haring nakatayo sa altar. Pwes, darating ako at sa mismong araw ng kasal niya, sisiguraduhin kong luluhod siya sa aking paanan. Gabi-gabi, sa loob ng 3 buwan, ang lumang library ng mansyon ng mga Valdemar ay nagmimistulang isang lihim na battlefield. Patay ang lahat ng ilaw sa malalaking bintana para magmukhang tulog na ang buong bahay. Ngunit sa pinakasulok ng silid, may isang maliit na fluorescent lamp na nagbibigay liwanag sa bawat patak ng pawis at dugo ni Davian. Isang hakbang pa, Sir Davian. Pakiusap, huwag kayong bibitiw. Nanginginig ang boses ni Leonora habang ang magkabilang kamay niya mahigpit na nakakapit sa bewang ni Davian. Sinasalo ang buong bigat ng katawan ng amo. Nakakabit sa 2 binti ni Davian ang mga gamit na dinala ni Dr. Mark mula sa Germany. Bawat segundo, nagpapadala ito ng malalakas na boltahe ng kuryente para piliting gisingin ang mga patay na ugat sa kanyang spinal cord. Ang mukha ni Davian ay pulang-pula. Ang kanyang mga ugat sa leeg tila puputok na at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa 2 paralel na bakal na itinayo ni Mark sa silid. Isang mahinang angil ng sakitang kumawala sa pagitan ng mga nakangiting ngipin ni Davian. Bumigay ang kanyang kaliwang tuhod. Bago pa man siya tuluyang sumubsob sa malamig na sahig, sinalo siya ni Leonora gamit ang sarili nitong katawan. Sabay silang napaupo sa foam na nakalatag sa sahig. Napasandal ang ulo ni Davian sa balikat ni Leonora. Habang mabilis at malalim ang kanyang paghinga, amoy pawis si Davian, ngunit walang pakailam si Leonora. Inabot ng dalaga ang isang malinis na tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang muka at likod ng amo. Salamat, Leonora. Hingal na usal ni Davian habang nakatitig sa kanyang mga binti na tila ba may sariling buhay na ayaw sumunod sa kanya. Ang sakit, parang sinusunog ang buong ibaba ng katawan ko tuwing gumagalaw ang kuryente. Alam ko po, sir, ramdam ko po ang panginginig ninyo. Malambot na sagot ni Leonora habang banayad na hinahaplos ang likod ni Davian para pakalmahin ang mga nagwawalang kalamnan nito. Pero tingnan niyo po, nakakahakbang na kayo ng 3 ng walang tulong ng bakal kanina. Gumagaling na kayo, sir. Unti-unti, babalik din kayo sa dati. Tumingin si Davian sa maamong mukha ni Leonora. Sa gitna ng impyernong pinagdaraanan niya, ang mga mata ng dalagang tanging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Kung wala ka rito, Leonora, baka tuluyan ko nang pinaniwalaan si Chloe. Baka tinanggap ko na lang na basura nga ako. Hindi ko hayaang mangyari yon, Sir Davian. Sa sandaling yon, may kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Bumukas ang pinto ng balkonahe at pumasok si Dr. Mark. Bitbit ang isang mamahaling satellite laptop na hindi pwedeng matrace ng cybersecurity ng Valdemar Holdings. Davian, Leonora, tapos ng pag-download ng mga financial files. Bulong ni Mark habang inilalapag ang laptop sa tapat ni Davian. Tama ang hinala mo. Si Lucas at Chloe, hindi lang basta pinagsama ang kumpanya. Gumagawa sila ng mga ghost projects para ilipat ang natitirang liquid assets ng Valdemar Holdings papunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Mabilis na nagbago ang mukha ni Davian. Ang nangihinang lalaki kanina biglang naging matalas at nakakatakot na CEO. Hinila niya ang laptop at mabilis na nag-type. Ang kanyang mga daliri lumilipad sa keyboard. They are full. Malamig na ani Davian habang binabasa ang mga numero. Akala ba talaga nila ganoon kadaling nakawin ng kumpanyang itinayo ko? Mark, ang ginamit nila, lumang system na ako mismong nagdisenyo. 5 taon na ang nakalipas. Anong ibig mong sabihin, sir? Tanong ni Leonora habang nag-aabot ng mainit na tsaa kay Davian. Ibig sabihin, Leonora, may nakatagong backdoor access ako sa system na yan na hindi alam ng kahit sinong IT expert ni Lucas. Paliwanag ni Davian na may kasamang matalim na ngiti. Sa nakalipas na 1 buwan, palihim kong binibili muli ang mga shares ng Valdemar Holdings na ibinibenta ni Chloe. Ginagamit ko ang mga dami corporations ko sa Singapore at Hong Kong na nakapangalan sa iyo, Leonora. Nanlaki ang mga mata ni Leonora. Sa akin po,
Pero sir, wala naman po akong alam sa ganyan Baka po magkamali ako. Huwag kang mag-alala, Lenora. Ang pangalan mo lang ang nakasulat bilang may-ari para hindi mapansin ni Lucas. Pero ako ang may hawak ng renda. Pagpapanatag sa kanya ni Davien, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Sa kasalukuyan, 60% na ang mga lumulutang na shares ang hawak natin ng palihim. At ang mas maganda pa rito, tumingin si Davien kay Dr. Mark. Mark, nakuha mo na ba ang mga dokumento mula sa LTO at sa mga pulis ang tungkol sa Porsche ko? Tumango si Mark at naglabas ng isang folder mula sa kanyang bag. Oo, Davien, narito ang opisyal na ulat. Ang brake fluid line ng sports car mo, hindi basta pumutok dahil sa kalumaan o aksidente. May malinis na hiwa ito mula sa isang wire cutter. Sinadya itong putulin bago ka umalis sa penthouse noong gabing yun. Nabitawan ni Lenora ang baso ng tsaa. Mabuti na lang at hindi ito nabasag dahil sa carpet. Diyos ko, ibig sabihin talagang binalak nila kayong patayin, Sir Davien? Oo, Lenora. At alam mo ba kung sinong huling nakita sa CCTV ng parking lot ng penthouse bago ko bumaba? Ang personal na driver ni Lucas Santos. Napakwalang yahan nila. Matapos nilang kunin ang lahat sa'yo, gusto ka pa nilang ilibing ng tuluyan. Hayaan natin silang magdiwang sa ngayon. Wika ni Davien habang dahan-dahang itinataas ang kanyang sarili gamit ang lakas ng kanyang mga binti. Unti-unting tumatayo ng tuwid nang hindi humahawak sa bakal. Nagulat sina Mark at Lenora. Nakatayo si Davien, matatag ang kanyang tindig, bagamat may kaunting panginginig. Tumingin si Davien sa kalendaryo sa dingding. 2 linggo na lang bago ang tinatawag ni Chloe na royal wedding. Lucas, Chloe, sulitin ninyo ang bawat segundo ng peking kaligayahan ninyo. Dahil sa mismong araw ng kasal nyo, hindi lang kumpanyang babawiin ko sa inyo. Ipapakita ko sa buong mundo kung anong klaseng mga halimaw ang nagtatago sa likod ng mga mamahaling ngiti nyo. Bulong ni Davien habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Lumingon si Davien kay Lenora at inilahad ang kanyang kamay. Lenora, sa araw na yun, gusto kong ikaw ang kasama kong maglalakad papasok sa simbahang yun. Handa ka na ba? Tumingin si Lenora sa kamay ng amo. Pagkatapos ay sa mga mata nitong puno ng determinasyon. Ngumiti siya ng may kasamang tapang at hinawakan ng kamay ni Davien. Sasamahan ko kayo, Sir Davien, hanggang sa huli. Ang presidential suite ng isang tanyag na 5-star hotel sa Manila ay napupuno ng ingay ng mga hair dryer, tawanan ng mga high society bridesmaids at mababangong usok ng mga mamahaling hairspray. Sa gitna ng silid, nakaupo sa tapat ng dambuhalang salamin si Chloe Mendoza. Suot niya ang isang pasadyang belo at gown na gawa ng isang tanyag na designer sa Paris na may libo-libong piraso ng tunay na crystals na kumikinang sa bawat galaw niya. Sa ibabaw ng kanyang vanity table, nakalatag ang iba't ibang velvet boxes. Naroon ang isang dambuhalang tanzanite necklace, mga hikaw na may pambihirang puting brilyante at ang singsing na ibinigay sa kanya ni Lucas Santos. Napakaganda mo ngayon, Chloe. Puri ng kanyang chief makeup artist habang maingat na inilalagay ang huling haplos ng pulang lipstick sa kanyang mga labi. Ikaw na yatang pinakamalapad na babae sa buong Pilipinas ngayon. Isang bilyonaryong CEO ang nakatayo sa altar para sa'yo. Humarap si Chloe sa salamin, tiningnan ang kanyang refleksyon ng may labis na pagmamalaki. Itinaas niya ang kanyang baba at hinaplos ang dambuhalang kwintas sa kanyang leeg. Salamat, karapat-dapat lang naman ang ganitong karangyaan para sa akin. Hindi ako ipinanganak para mamuhay sa dilim o makipagtiyagaan sa isang taong wala namang silbi. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina. Suot ang isang mamahaling terno na kulay ginto. Chloe, handa na ang bridal car sa ibaba. Tumawag na rin si Lucas. Nasa Manila Cathedral na siya. Punong-puno ang simbahan, anak. Naroon ang lahat ng malalaking politiko, ang mga board members ng Valdemar Holdings at mga foreign investors. Ito na ang pinakamalaking kasal ng dekada. Alam ko, ma. Tugon ni Chloe habang marahang isinusuot ang kanyang mga brilyanteng hikaw. Sa sandaling yon, habang tinitingnan ng kumikinang nahiyas, biglang sumagi sa kanyang isip ang isang pamilyar na muka, ang muka ni Davien Valdemar.
Natawa ng bahagya si Chloe, isang tawa na puno ng pangaasar at panliliit. Naalala mo ba si Davian, ma? Tanong ni Chloe habang inaayos ng mga assistant ang dulo ng kanyang mahabang gown. Ang hangal na lalaking yon. Huwag mo nang isipin ang isang yon sa araw ng kasal mo, Chloe. Baka malasin ka pa. Isang lumpong lalaki na nabubulok sa labas ng syudad. Hindi, ma. Natatawa lang ako kapag naiisip ko siya. Wika ni Chloe. Tumayo siya ng tuwid at humarap sa bintana. Tanawang malawak na kalakhan ng Maynila. Naalala ko lang kung gaano siya kahangal. Akala niya talaga noon magpapakasal ako sa kanya dahil lang sa pag-ibig. Ibinigay niya sa akin ang mga shares niya, ang tiwala niya, lahat-lahat, ma. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ng kanyang balikat. Mabuti na lang at naaksidente siya. Kung hindi, baka natagalan ka pa bago makuha ang lahat ng yaman ng mga Valdemar. Totoo yan, ma. Isipin mo yun, hanggang ngayon, malamangin nakaupo pa rin siya sa maruming wheelchair na yun. Umiiyak at umaasa na may darating na milagro. Isang tauhan na walang kahit isang sentimo sa bulsa. Binalikan ko siya sa lumang mansyon 2 linggo nang nakalipas para lang ipamukha sa kanya kung gaano siya kawalang silbi, ma. At ano naman ang naging reaksyon niya? Wala, mukha siyang patay na tuod, ma. Sagot ni Chloe sabay kuha sa kanyang bouquet ng mga puting orchid at rosas. Walang nagawa kundi tumitig sa akin habang kasama ang magandang katulong niya. Bagay lang sila ron, isang lumpo at isang basahan. Habang ako ngayong araw magiging reyna ng Valdemar at Santos Holdings. Kumatok ang coordinator ng kasal sa pinto. Ma'am Chloe, oras na po. Kailangan na nating umalis para hindi tayo mahuli sa schedule. Heto na, sagot ni Chloe. Humakbang siya palabas ng presidential suite. Maingat ang bawat galaw niya, habang ang mahabang belo niya sumasayad sa mamahaling carpet ng hotel. Sa kanyang isip, selyado na ang kanyang tagumpay. Wala nang makakapigil sa kanya. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya alam, sa mga sandaling yon, sa labas ng Manila Cathedral, isang itim na Rolls Royce Ghost ang dahan-dahang pumarada sa isang madilim na sulok. Sa loob ng sasakyan, nakaupo ng tuwid si Davian. Suot niya ang isang pasadyang itim na tuxedo na mas maganda pa sa suot ng ikakasal. Ang kanyang mga binti hindi na nanginginig. Sa tabi niya, nakaupo si Lenora. Napakaganda nito sa kanyang suot na emerald green gown. Simple, ngunit may angking elegansya na kayang magpalingon sa kahit sinong makakakita sa kanya. Handa ka na ba, Lenora? Tanong ni Davian. Ang boses ay malalim, matatag at puno ng nakakatakot na kapangyarihan. Tumingin si Lenora sa kanya. Matapang ang mga mata. Handa na po ako, Sir Davian. Oras na para singilin ang mga magnanakaw. Ngumiti si Davian. Isang ngiti ng agilang handa ng sumila ng kanyang prey. Panoorin natin ang reyna sa kanyang huling araw. Ang Manila Cathedral, napupuno ng tunog ng organo. Ang dambuhalang simbahan, dinaluhan ng mga pinakamalaking pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Nakatayo na si Lucas Santos sa harap ng altar. Suot ang kanyang puting mamahaling terno. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti sa mga kamera, kanina pa siya naiirita dahil hindi dumating ang kanyang kinuhang personal assistant para mag-ayos sa kanyang kasuotan. Nasaan na ba si Gabriel? Bulong ni Lucas sa kanyang best man. Kanina pa maluwag ang kanang manggas ng tuksido ko at ang mga botones, hindi pa na ikakabit ng maayos. Huwag kang magpanik, Lucas. May ipinadalang substitute assistant ang coordinator. Papasok na siya ngayon para ayusan ka bago magsimula ang paglalakad ni Chloe. Sagot ng best man. Bumukas ang pinto sa gilid ng altar. Ang silid kung saan nag-aayos sa mga ikakasal. Isang matangkad at matipunong lalaki ang lumabas. Suot nito ang isang simpleng kasuotan ng isang mamahaling designer assistant. Ngunit ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may bigat at otoridad na hindi pangkatulong. Lumapit ang lalaki kay Lucas mula sa likuran. Dahan-dahan itong hinawakan ng braso ni Lucas para simulan ang pagbubutones ng kanyang long sleeve sa may bandang pulso. Pasensya na kung natagalan ng substitute mo, Lucas.
Isang malamig malalim at napakapamilyar na boses ang bumulong sa tabi ng tenga ng ikakasal. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lucas. Dahan-dahan niyang nilingon ng lalaking kasalukuyang seryosong nagbobotones sa kanyang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang. Ngunit mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang pulso. Davian, paano? Paanong nakatayo ka na? At bakit ka narito? Ngumiti si Davian, isang tipid at nakakatakot ng ngiti ng isang agila. Patuloy niyang isinuot ang huling botones sa manggas ni Lucas ng napakalinis. Sabi ng coordinator mo, kailangan mo ng tulong. At bilang dating kaibigan at kasosyo, paano ko naman matitiis ang bagong CEO ng Valdemar Holdings sa pinakamasayang araw ng buhay niya? Eksaktong bumukas ang dambuhalang pinto sa dulo ng simbahan. Ang sikat ng araw ay pumasok at tumama sa dumarating na bridal car. Bumaba si Chloe, hawak ang kanyang bouquet, handa nang maglakad sa red carpet. Ang lahat ng bisita tumayo at lumingon sa kanya. Ngunit ang pansin ng mga nasa unahan, kabilang ang mga cameraman, ay unti-unti nang nadedirekta sa altar dahil sa tensyong namumuo roon. Nagsimulang maglakad si Chloe habang nakangiti ng napakalapad. Ngunit habang papalapit siya sa altar, napansin niyang hindi sa kanya nakatingin si Lucas, kundi sa lalaking nakatayo sa tabi nito. At nang tuluyan niyang makilala ang mukha ng lalaking yun, biglang napahinto si Chloe sa kalagitnaan ng red carpet. Nabitiwan niya ang kanyang bouquet. Ang mga puting rosas at orchid nagkalat sa sahig. Davian? Nanginginig na bulong ni Chloe. Ang kanyang mga labi na kanina lang pinupuri ang sariling karangyaan, dahan-dahang nangatal. Hindi maaari to. Lumpo ka. Nakita kita sa wheelchair. Paano? Humarap si Davian sa buong simbahan. Lumakad siya ng napakatatag. Walang tungkod, walang kahit anong pilay. Patungo sa gitna ng altar kung saan nakatayo ang nanginginig na si Chloe. Mula sa gilid, pumasok din si Lenora, na ngayon ay suot ang isang nakakasilaw na emerald green gown na napakaganda, sapat para agawin ng lahat ng atensyon ng mga photographer mula kay Chloe. Magandang hapon, Chloe. Magandang hapon sa inyong lahat. Malakas at umalingaw-ngaw na boses ni Davian ang bumasag sa musika ng organo. Gusto ko lang batiin ang aking dating fiancé at ang aking matalik na kaaway. Napakaganda ng kasal nyo. Ang ingrande. Ang rami ng reporters. Mga guard, ilabas ang lalaking yan. Baliw yan! Hysterical na sigaw ng ina ni Chloe mula sa unahang upuan. Ngunit bago pa makagalaw ang mga guard ng simbahan, lumapit ang 4 na lalaking nakasuot, mga tauhan ni Davian at ni Dr. Mark at Salehi Narangan. Kasabay nito ang dambuhalang projector screen sa gilid ng altar na dapat ay magpapakita ng pre-wedding photos ni na Lucas at Chloe. Biglang nagbago. Isang video ang lumabas. Ito ay ang malinaw na kuha ng CCTV sa parking lot ng penthouse noong gabing maaksidente si Davian. Kitang-kita ang driver ni Lucas na pinuputol ang brake line ng Porsche ni Davian gamit ang wire cutter. Kasunod nito ang mga screenshot ng bank transfer mula sa kumpanya papunta sa offshore account sa Cayman Island na may pangalan ni na Lucas at Chloe. Nagsimulang magbulungan ang buong simbahan. Ang mga reporters, pabilis na nagtayuan, lumapit sa altar at sunod-sunod na kumuha ng litrato at video. Ang flashes ng kamera naging nakakatulig. Hindi totoo yan! Fake news yan! Sigaw ni Lucas habang sinusubukang takpan ng screen gamit ang katawan niya. Ngunit huli na lahat, ang kahihiyan tuluyan ng bumalot sa buong katedral. Lumapit si Davian ng napakalapit kay Chloe na ngayon ay umiiyak na sa takot at kahihiyan habang ang kanyang libo-libong crystals sa gown tila naging mga tinik na nagpapabigat sa kanya. Sabi mo sa akin nung isang linggo, Chloe, ang basura itinatapon sa tambakan dahil masyado ng mabaho. Tingnan mo nga ang paligid mo ngayon. Sino sa atin ang mabaho sa harap ng buong bansa? Lasapin mo ang oras mo ngayon dahil hanggang ngayon na lang yan. Nakangising ani Davian. Mr. Lucas Santos at Miss Chloe Mendoza,
Nagsampa ng kaso si Mr. Valdemar. Inaaresto namin kayo sa kasong frustrated murder at large-scale estafa sa pamamagitan ng pamimeke ng mga dokumento. Deklarasyon ng namumunong opisyal ng NBI na kapapasok lamang. Sa harap ng lahat ng kanilang mga high society na bisita, mga investors na agad na nag-back out at milyon-milyong taong nanonood sa balita, binitbit sina Lucas at Chloe na nakaposas habang suot pa rin ang kanilang mga pangkasal na damit. Ang granding kasal na pinangarap ni Chloe, naging isang dambuhalang bitag ng kanyang sariling kasalanan. Naglakad si Davian palabas ng simbahan at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Lenora sa harap ng lahat ng kamera. Hindi tuluyang natuloy ang pagkulong kina Chloe at Lucas sa araw na iyon dahil sa kanilang mga makikidlat na abogado at sa pansamantalang butas sa legal na proseso. Nagawa ng dalawa na makakuha ng pansamantalang piyansa para sa paunang investigasyon ng warrant. Ngunit ang kalayaang yun, hindi naging matamis. Sa katunayan, mas ninais pa yata nilang makakulong na lang sa isang loob ng selda kaysa harapin ang impyernong naghihintay sa kanila sa labas ng simbahan. Pagbalik ni na Chloe at Lucas sa presidential suite ng hotel, suot pa rin ng mga pangkasal, sinalubong sila ng gulo. Ang hallway ng hotel, hindi na mga high society na bisita ang laman, kundi mga galit na mukha ng mga maniningil. Miss Mendoza, Mr. Santos, kailangan nyo ng bayaran ng natitirang balanse para sa catering at dekorasyon ngayon din. Sigaw ng sikat na wedding coordinator na kanina lang sunod-sunod ang puri kay Chloe. Ang kontrata natin ay cash o manager's check bago matapos ang araw na to. Nakansila ang kasal, pero ang mga pagkain at bulaklak nagamit na. 5 milyong piso ang utang nyo sa amin. Dugtong naman ng owner ng catering service habang iwinawagayway ang mga resibo sa mukha ni Chloe. Pati ang renta sa Manila Cathedral at ang mga mamahaling hotel rooms ng mga bridesmaid nyo. Hindi pa nababayaran ng buo. 12 milyong piso ang kabuuang balanse niyo sa hotel na to. Singhal ng manager kasama ang 2 security guard na nakaharang sa pinto ng suite ni na Chloe. Namumutla at nanginginig ang mga kamay ni Chloe habang hawak ang kanyang wedding catalog na ngayon ay may mga tapo na ng sabaw. Sandali lang, pwede ba? Huwag kayong mag-iskandalo rito. Babayaran ko kayo. Maliit na bagay lang ang 5 milyon at 12 milyon sa pamilya ko. Lucas, kunin mo ang checkbook mo. Bayaran mo ang mga hampas lupang to para umalis sa harap ko. Ngunit si Lucas, nakaupo lang sa gilid ng kama. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang terno, wala na ang mga mamahaling botones na inayos ni Davian kanina. Chloe, wala akong dalang checkbook at ang lahat ng accounts ng Santos Group suspendido na ng SEC para sa investigasyon ng fraud kaninang alas 11 ng umaga. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Chloe. Anong suspendido? Lucas, huwag mo kong biruin ng ganyan ngayon. Ang daming reporters sa labas. Ang daming maniningil rito. Gamitin mo ang personal mong account. Wala na nga. Ang personal kong accounts ay nakatali sa shares ng Valdemar Holdings. Nung lumabas si Davian na nakatayo at ipinakita ang mga peking dokumento transfer sa Cayman Islands, nagpanik ang buong stock market. Bagsak sa sahigang halaga ng shares natin ngayon. 0! Walang buhibili. Huminga ng malalim si Chloe. Pinipigilan ang pag-iyak ng hysterical. Fine. May pera pa ako sa personal kong account. Ang perang galing sa shares na ibinigay sa akin ni Davian nung nakaraang taon. Mahigit 50 milyong piso pa ang nandoon. Mabilis na kinuha ni Chloe ang kanyang mamahaling iPhone na may gold plating. Binuksan niya ang kanyang mobile banking app. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang inilalagay ang kanyang password at biometrics. Heto na, babayaran ko kayo mga mukhang pera. Bulong ni Chloe habang naglo-load ang screen ng app. Nang magbukas ang kanyang account profile, ang kanyang mukha na kanina'y punong-puno ng yabang biglang naging abo ang kulay. Ang kanyang mga labi dahan-dahang nawala ng hininga matapos makita ang account balance na 0 peso. Naka-frozen ang transferred by the order of Valdemar Holdings. Hindi ito maaari. Bakit 0? Nasaan ang pera ko? Bakit walang laman ang bangko ko? Biglang tumunog ang telepono sa loob ng suite. Sinagot ito ng coordinator ng kasal na nakikitira sa loob. Hello? Opo, narito sila. Inabot ng coordinator ang telepono kay Chloe.
Natatakot ang mga mata. Miss Chloe, ang manager po ng main branch ng bangko nyo. Gusto po kayo makausap. Inagaw ni Chloe ang telepono. Hello? Bakit zero ang account ko? Anong karapatan ninyong kunin ang pera ko? Magandang hapon, Miss Mendoza. Sagot ng isang pamilyar at malamig na boses mula sa kabilang linya. Hindi ito ang manager ng bangko, si Davian Baltimore. Davian? Sigaw ni Chloe. Napatingin si Lucas sa kanya nang marinig ang pangalan ng kanyang mortal na kaaway. Nagustuhan mo bang munting regalo ko sa araw ng kasal mo, Chloe? Nakalimutan mo yata na ang perang nasa account mo galing sa mga shares ng Baltimore Holdings na nakuha mo sa pamamagitan ng huwad na power of attorney habang ako ay nasa hospital. Kaninang alas 8 ng umaga bago ang kasal nyo, naglabas ang korte laban sa lahat ng accounts mo sa ilalim ng pangalan mo at ng pamilya mo. Hayop ka, Davian! Pera ko yan! Binigay mo sa akin yan bilang engagement gift. Ibinigay ko yan sa babaeng akala ko totoong nagmamahal sa akin, pero sa babaeng nagtangka sa buhay ko. Nagputol ng preno ng kotse ko at nagtapon sa akin sa lumang mansyon na parang basura. Wala kang kahit isang sentimo na pag-aari sa mundong to, Chloe. Ang suot mong gown, ang mga brilyanting nakasabit sa leeg mo, lahat ng yan, binili gamit ang pera ng Baltimore Holdings. Davian, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Sa unang pagkakataon, pumasok ang matinding takot sa boses ni Chloe. Lumuhod siya sa sahig habang hawak ang telepono. Nakalimutan ang kanyang karangyaan. Mag-usap tayo. Mahal mo ko, diba? Pwede nating ayusin to. Hihiwalayan ko si Lucas ngayon din. Narinig ni Chloe ang isang mahinang tawa mula sa kabilang linya. Kasunod ang boses ni Lenora na nag-aabot ng kape kay Davian. Huli na ang lahat para sa mga drama mo, Chloe. Ang mga maniningil sa labas ng pinto mo, sila ang unang alon. Bukas ng umaga, ang foreclosure team ng bangko ang darating para kunin ang mansyon ng pamilya mo at ang lahat ng kotse nyo. Sulitin mo ang huling gabi mo sa hotel na yan. Kung hahayaan ka nilang matulog ng hindi nagbabayad. Ibinaba ni Davian ang linya. Nabitiwan ni Chloe ang telepono. Napasandal siya sa gilid ng kama habang ang mga maniningil sa labas nagsisimula ng kalampagin ang pinto ng suite. Si Lucas naman napasabunot na lang sa kanyang sariling buhok. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa. Ang ingranding lobby ng Baltimore Holdings Tower sa Bonifacio Global City napupuno ng tensyon at bulungan ng mga empleyado. Sa nakalipas na 24 na oras, ang balita tungkol sa iskandalo sa kasal ni na Chloe at Lucas ang nag-iisang pinag-uusapan sa bawat departamento. Ang mga telebisyon sa lobby patuloy na nagpapalabas ng kuha ng pagkapahiya ng dalawa. May mga balita na rin na ang mga shares ng kumpanya unti-unti nang bumabangon matapos mabalita ang buhay ang tunay na founder. Eksaktong alas 8 ng umaga. Isang itim na Rolls Royce Ghost ang marahang pumarada sa tapat ng malaking glass entrance ng building. Mabilis na tumakbo ang Chief Security Officer para buksan ang pinto ng sasakyan. Ang unang lumabas ay isang matikas at makintab na sapatos. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo ng tuwid si Davian Baltimore. Suot ang isang costume charcoal gray na 3-piece suit. Ang kanyang tindig ay mas matayog at mas makapangyarihan kaysa noong bago ang aksidente. Walang wheelchair, walang tungkod, tanging purong otoridad lang ang bumabalot sa kanyang bawat kilos. Lumingon si Davian sa kanya at inilahad ang kanyang kamay. Lumabas si Lenora. Suot ang isang formal at eleganteng navy blue blazer at slacks. Ang kanyang bagsak na itim na buhok, maayos na nakatali. Ang kanyang mga mata ngayon, may kumpiyansa at tapang ng isang babaeng handang mamuno sa tabi ng agila. Handa ka na ba, Lenora? Tanong ni Davian habang nakatitig sa dambuhalang logo ng kanyang kumpanya sa itaas. Handa na ako, Davian. Nakangiting sagot ni Lenora habang humahakbang sa tabi niya. Nang pumasok ang dalawa sa lobby, ang lahat ng mga empleyado, gwardiya at receptionist sabay-sabay na huminto sa kanilang ginagawa. Ang ilan ay napanganga, habang ang iba naman dahan-dahang yumuko bilang paggalang. Ang dating bulungan napalitan ng ganap na katahimikan.
Magandang umaga, Sir Davian. Welcome back po. Sabay-sabay na bati ng mga security personnel habang sumasaludo. Tumangulang si Davian ng may tipid ng ngiti at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa executive elevator na diretsong papunta sa top floor kung saan naroon ang boardroom. Sa loob ng boardroom, nagkakagulo ang 12 miyembro ng board of directors. Naroon din si G. Alvarez, isa sa mga matatandang direktor na madalas kumampi noon kay Lucas. Ano ang gagawin natin ngayon? Suspendido ang accounts ni na Lucas at Chloe. Wala nang dati nating CEO. Galit na sigaw ni Alvarez habang hinahampas ang mesa. Bagsak ang tiwala ng mga investors sa atin ngayon. Bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Davian, kasunod si Leonora na may dalang makapal na leather na folder ng mga legal na dokumento. Napatayo ang lahat ng direktor. Ang ilan sa kanila napahawak sa kanilang dibdib sa gulat, habang si Alvarez naman nanginginig na napaupo muli. Mr. Voldemort? Nauutal na wika ni Alvarez. Paano? Akala namin na hindi ka na makakalakad. Akala nyo patay na ako, kaya mabilis nyo akong pinalitan ng isang magnanakaw? Pagputol ni Davian, ang kanyang boses ay tila kulog na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Naglakad siya patungo sa dulo ng mahabang mesa at umupo sa pinakagitnang upuan ng chairman. Inilapag ni Leonora ang makapal na folder sa harap ni Davian at saka ito binuksan. Para sa kaalaman ng lahat ng narito, malakas at malinaw na pahayag ni Leonora habang nakatitig sa mga direktor. Hawak na po ngayon ni Mr. Davian Valdemar ang 65% ng kabuang shares ng Valdemar Holdings. Kabilang ang mga shares na palihim na binili mula sa mga dami accounts ni na Lucas at Chloe. Sa madaling salita, binuwag na po ang lumang board at si Mr. Valdemar ang may nag-iisang final na desisyon sa kumpanyang to. Nagsimulang maghabol ng hininga ang mga direktor. Tumingin si Alvarez kay Davian, nagmamakaawa ang mga mata. Davian, pakiusap. Huwag mo kaming sibakin. Napilitan lang kami noon dahil kay Chloe at sa hawak niyang power of attorney. Alam ko kung sino ang mga tapat sa akin at kung sino ang mga ahas na sumasayaw sa tugtog ng pera, Alvarez. Leonora, sabihin mo ang unang kautusan ko bilang nagbabalik na CEO. Simula ngayon, ang lahat ng direktor na pumirma sa pagpapatalsik kay Mr. Valdemar nung siya'y nasa hospital ay opisyal nang tinanggal sa kanilang posisyon. Kasabay nito, ang lahat ng inyong natitirang benepisyo at bonuses ay ipiprease para sa gagawing audit ng kumpanya. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to, Davian. Sigaw ng isang direktor. Ako ang may-ari ng kumpanyang to. Kaya ko at gagawin ko. Seryosong sagot ni Davian habang nakatitig sa kanila ng matalim. Maaari na kayo lumabas sa silid na to. Bago ko patawagin ng security para kalad ka rin kayo palabas. Walang nagawa ang mga natanggal na direktor kundi isa-isang mag-impake ng kanilang mga gamit at lumabas ng boardroom nang nakatungo ang mga ulo. Ang malalaking pangalan na dating naghahari-harian noong lumpo si Davian ay tuluyan nang nawala ng boses. Nang maiwan si na Davian at Leonora sa loob ng malawak na silid, huminga ng malalim si Davian at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Leonora at ang matalim niyang muka ay biglang lumambot. Napakagaling mo kanina, Leonora. Mas bagay sa iyong humawak ng mga legal na papeles kaysa sa tray ng pagkain. Namula ang mga pisngi ni Leonora, ngunit ngumiti siya ng matatag. Ginagawa ko lang nararapat, Davian. Masaya ako na nakikita kayong muli sa lugar kung saan kayo talaga nararapat. Tumayo si Davian at lumapit sa malaking glass wall na tanaw ang buong kalakhan ng syudad. Tumingin siya sa ibaba kung saan alam niyang unti-unti nang magdurusa sina Chloe at Lucas sa kanilang mga utang. Ito pa lang ang simula, Leonora. Ipinatapon nila ako sa lumang mansyon para mabulok. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat sulok ng lungsod na to ay malalaman na ang Valdemar Holdings ay muling pinamumunuan ng tunay nitong may-ari. Isang marangyang Mercedes-Benz na may tinted na mga salamin ang tahimik na nakaparada sa tapat ng isang sikat na high-end condominium tower sa Bonifacio Global City. Sa loob ng sasakyan, napakalamig ng aircon at may mahinang tugtog ng classical na musika. Nakaupo sa backseat si Davian Valdemar habang sa tabi niya ay si Leonora.
Mula sa bintana ng kotse, nakatitig silang dalawa sa entrance ng building. Isang malaking gulo ang kasalukuyang nagaganap doon. Davian, mukhang dumating na nga po ang sheriff at ang mga tauhan ng bangko. Bulong ni Lenora habang itinuturo ang 3 lalaking naka-uniforme na may hawak na mga dokumento. Panoorin natin sila, Lenora. Ito ang kondo na pilit niyang ipinabili sa akin nung nakaraang taon. Nung hindi ko pinansin dahil masyadong overpriced. Ginamit niyang huwad na power of attorney para utangin ito sa bangko gamit ang pangalan ko bilang guarantor. Ngayong na-freeze ko na ang lahat ng pondo, ang bangko na mismong kukuha sa ari-ariang to. Sa labas ng kondo, biglang bumukas ang glass door. Lumabas si Chloe. Wala nang dati nitong itsura. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na tila mabilis ang isinuot. Gulo-gulo ang kanyang buhok at wala man ng kahit anong make-up. Hila-hila niyang 2 malalaking maleta, habang ang kanyang ina naman may bit-bit na mga plastic bag ng mga natitirang mamahaling sapatos. Hindi niyo pwedeng gawin sa amin to. May kasunduan kami ng manager niyo. Hysterical na sigaw ni Chloe sa sheriff. Bigyan niyo kami ng kahit 3 araw lang. Maghahanap ako ng pera. Ma'am Chloe Mendoza, may official na notice of foreclosure and eviction na po kami mula sa korte. 3 beses na po kayong pinadalhan ng demand letter ng bangko para sa hindi pagbabayad ng buwan ng amortisasyon na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Dahil frozen ang mga accounts nyo, wala kaming ibang pagpipilian kundi ilabas sa mga gamit ninyo ngayon din. Mga hayop kayo! Alam niyo ba kung sino ko? Sigaw ng ina ni Chloe habang sinusubukang hablutin ang clipboard ng sheriff. Ako ang ina ng susunod na asawa ng CEO ng Santos Group. Santos Group? Mrs., gising po. Balita sa TV kaninang umaga. Diniklara ng bangkarote ang Santos Group matapos bawiin ni Mr. Valdemar ang lahat ng shares ng Valdemar Holdings. Si Lucas Santos po, kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad sa kasong estafa. Wala na silang kumpanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chloe. Napabitaw siya sa hawak na kanyang maleta. Napaluhod siya sa semento ng driveway ng kondominium. Habang ang ilang nakatira sa building na dating bumabati sa kanya ay naglalakad lang sa gilid niya. Ang iba naman, palihim na kumukuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Chloe, anong gagawin natin? Saan tayo titira? Wala tayong pera para sa hotel. Wala na rin ang mansyon natin sa lalawigan. Iyak ng kanyang ina habang niyayakap ang mga plastic bag. Hindi sumagot si Chloe. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang mga mata, puno ng luha at matinding pagsisisi. Doon niya napagtanto na ang lahat ng karangyang ipinagyayabang niya. Ang mga brilyante, ang mga mamahaling kondo at ang mataas na estado sa lipunan ay mga bulalang na mabilis na naglaho nang mawala ang perang ninakaw niya kay Davien. Sa loob ng kotse, dahan-dahang ibinaba ni Davien ang salamin ng kanyang bintana. Sapat lang para makita sila ni Chloe kung lilingon ito. At lumingon nga si Chloe. Nang makita niyang makintab na mibak at ang pamilyar na mukha ni Davien sa loob, nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya si Davien, nakatayo ng tuwid sa kanyang isip, matikas at may hawak na baso ng tsaa. At sa tabi nito, nakita niya si Lenora na nakatitig sa kanya na may halong awa ngunit may tapang. Gusto sanang tumakbo ni Chloe patungo sa kotse para magmakaawa. Ngunit bago pa man siya makahakbang, dahan-dahan nang itinaas muli ni Davien ang salamin ng bintana. Ang huling nakita ni Chloe ay ang malamig na titig ng agilang tuluyan ng lumipad palayo sa kanya. Tara na, Utos ni Davien sa kanyang driver. Umalis ang kotse ng napakatulin. Iniwan si Chloe sa usok ng kalsada, kasama ang kanyang mga maleta at ang pagguho ng kanyang mga ambisyon. 1 linggo ang mabilis na lumipas. Ang mundong dating pinatatakbo ni na Chloe at Lucas sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan, tuluyan ng lumiit. Wala na ang mga mararangyang restaurant sa BGC. Wala na ang mga VIP tables na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Sa isang madilim, mausok at mainit na eskinita sa gilid ng isang palengke sa Pasay, nakaupo si Chloe sa isang sirang plastik na upuan. Ang suot niya, isang kupasing duster na hiniram niya sa kanyang tiyahin, ang tanging kamag-anak na nagpatuloy sa kanila matapos silang layasan ng lahat.
Sa harap niya, sa ibabaw ng malagkit na lamesa ng karinderya, ay may isang mangkok ng malamig na taba ng baboy at isang platito ng kanin. Isang lalaking may bitbit na lumang backpack ang pumasok sa karinderya. Gusutang polo, amoy pawis at may hawak na piraso ng dyaryo para ipaypay sa sarili. Si Lucas. Chloe? Tawag ni Lucas. Ang boses ay paos at tila walang buhay. Naupo siya sa katapat na upuan ni Chloe nang hindi man lang nag-aabalang punasan ng mesa. Tumingala si Chloe. Ang mga mata niya ay wala ng kislap. Tanging itim na bilog na lang mula sa gabi-gabing pag-iyak. Lucas, bakit ngayon ka lang? Sabi mo may nahanap kang investor na pwedeng magpahiram sa atin ng pangpiyansa para sa susunod na hearing. Natawa ng mapait si Lucas. Sabay bagsak ng kanyang backpack sa sahig. Investor? Chloe, gising. Walang gustong kumausap sa akin. Pagkarinig pa lang ng pangalang Lucas Santos, ibinababa na agad ng mga dating kaibigan ko ang telepono. Alam mo ba kung saan ako galing? Sa opisina ng dati kong driver. Hiningan ko ng pautang. Tinawanan lang niya ako. Kasalanan mo to. Biglang singhal ni Chloe. Dahan-dahang tumataas ang boses habang pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Kung hindi mo sana ipinaputol ang preno ng Porsche ni Davian, hindi tayo hahabulin ng NBI ngayon. At kung hindi ka naging tanga sa paglipat ng shares, may pera pa sana tayo. Ako ang tanga? Napatayo si Lucas. Hinampas niya ang lamesa, dahilan para mayanig ang mga plato. Tumingin sa kanila ang tindera ng karinderya. Sino ang unang lumapit sa akin nung nasa hospital si Davian? Sinong nagsabi na ibenta ang shares ng Valdemore dahil hindi ka makikipaghalikan sa isang lalaki na ka-wheelchair? Ikaw, Chloe. Ikaw ang mukhang pera na nagdala sa atin sa basurang to. Dahil akala ko matalino ka. Akala ko ikaw ang papalit kay Davian. Pero anong nangyari? Si Davian nakatayo na ngayon. Si Davian bilyonaryo pa rin. Habang ikaw, hindi mo man lang ako mabilhan ng maayos na pagkain. Umalis ka kung gusto mo. Magmakaawa ka kay Davian. Tingnan natin kung pansinin ka ng isang lalaking ang kasama na ngayon ay ang magandang katulong na dati mong inaapi. Mas mayaman at mas makapangyarihan na sila ngayon, Chloe. Habang tayo, maganda ka na. Sa susunod na buwan, sa looban ng selda na tayo mag-aaway. Napasubsob si Chloe sa mesa. Tuluyan ng humagulgol habang nilalamon ng matinding pagsisisi. Ang hari at reyna ng karangyaan ay nag-aaway na ngayon sa tira-tirang pagkain sa isang sulok ng syudad na dati nilang tinatapakan. Sa parehong gabing yun, sa pinakatuktok ng bagong Valdemore Executive Penthouse sa Makati, ang kapaligiran ay ganap na magkaiba. Ang dambuhalang silid ay napupuno ng mabangong amoy at mamahaling steak. Tanaw mula sa malalaking glass walls ang kumikinang na mga ilaw ng buong lungsod. Nakatayo si Lenora malapit sa glass wall. Suot ang isang napakagandang emerald silk gown na yakap ang kanyang perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang buhok ay nakalugay ng malambot. Hawak niyang isang baso ng champagne, ngunit malalim ang kanyang iniisip. Mula sa kanyang likod, dalawang matitigas at may init na braso ang dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang. Si Davian. Isinandal niya ang kanyang baba sa balikat ni Lenora habang humihinga ng malalim. Napakalalim ng iniisip ng aking kanang kamay. Bulong ni Davian. May malambot at totoong ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting kay Lenora lang muling sumilay. Natawa ng bahagya si Lenora at sumandal sa dibdib ni Davian. Iniisip ko lang, Davian, kung panaginip lang ba ang lahat ng to. 1 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik ka sa kumpanya. Nung nakaraang buwan lang, nagpupunas pa ako ng pawis nyo habang nanginginig ang mga binti nyo sa lumang mansyon. Humarap si Davian sa kanya. Dahan-dahang inalis ang baso sa kamay ng dalaga at inilapag ito sa mesa. Hinawakan niyang magkabilang kamay ni Lenora na mahigpit at puno ng init. Hindi ito panaginip, Lenora. At pakiusap, wag mo na ako muling tatawagin na Sir Davian. Tapos na ang panahong amo mo ko at ikaw ang taga-silbi. Pero, nasanay na ako na laging nakatayo sa likod mo para alalayan ka. Pwes simula ngayong gabi, gusto kong baguhin ang ayos natin. Noong dinala ako sa hospital, nung kinuha ni Chloe ang lahat, nung itinuring akong basura ng buong mundo, ikaw lang ang hindi bumitaw, Lenora.
Gabi-gabi habang umiiyak ako sa sakit ng therapy, ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas para tumuloy. Para tumayo. Ginawa ko lang po yun dahil mahalaga kayo sa akin, Davien. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng lalaking nagpapakita sa akin kung paano maging matapang. Dahan-dahang lumuhod si Davien sa isang tuhod sa tapat ni Leonora. Nanlaki ang mga mata ni Leonora. Napahawak sa kanyang bibig sa gulat. Davien, anong ginagawa mo? Ang mga binti mo. Ang mga binti kong to ay nakakatayo na ngayon dahil sa'yo. Dinukot niya ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa tsaka ito binuksan. Sa loob ay isang napakagandang ring na may pambihirang hugis pusong asul na brilyante. Simbolo ng katapatan at walang katapusang pag-ibig. Chloe once wanted my crown, my money and my power. Wika ni Davien habang nakatingala sa reynang tunay na nagligtas sa kanya. But you, Leonora, you wanted my heart when it was broken. And you loved my soul when I had nothing. Kaya ngayon sa harap ng buong lungsod na to, na muli kong pinatatakbo, tinatanong kita. Huminga ng malalim si Davien. Ang kanyang mga mata nagniningning sa pag-ibig. Leonora, gagawin mo ba akong pinakamalapad na lalaki sa buong mundo? Papayag ka bang maging tunay na reyna ng aking buhay at maging asawa ko? Umiyak na ng tuluyan si Leonora, ngunit ito'y luha ng purong kaligayahan. Lumuhod din siya para pantayan si Davien at mabilis na isinubsob ang kanyang mukha sa leeg ng lalaki habang mahigpit itong niyayakap. Oo, Davien, oo. Magpapakasal ako sa'yo. Kahit nung wala ka pa ng kahit ano, ikaw lang ang tanging haring gusto kong paglingkuran habang buhay. Dahan-dahang isinuot ni Davien ang singsing sa daliri ni Leonora. Pagkatapos ay tumayo silang dalawa. Magkahawak kamay at sinalubong ang gabi ng isang matamis, matagal at mapusok na halik sa ilalim ng nagniningning ng mga bituin ng Makati. Ang pilay na agila, hindi lang muling nakalipad, nakatagpo rin siya ng kasama na lilipad sa tabi niya. Mas mataas at mas matatag, magpakailanman.